Rain ng Batak isinuko na po ng Rain or Shine matapos ma-eliminate ng San Miguel at hindi na rin ako nagtataka kung bakit ginawa ito na Rain or Shine dahil loaded na rin ng mga promising young guards na pwedeng ipalit sa kanya at si ng Batak inconsistent din ng shooting kaya ang Ross naghahanap na ng pwedeng kapalitan niya. Sino kaya to? James Yap ipagre-retiro na sa Rain or Shine jersey number 18 or mapupunta ba sa ibang team? Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Breaking news po tayo mga kuys, kalalabas lang po ng balita mula kay Sir Snow Badua na may isang promising guard mula sa Rain or Shine ang isinuko na nila at nilagay na ho agad sa trading block matapos na ma-eliminate at matalo sa San Miguel. At si Rain ng Batak palang tinutukoy dito. Una sa lahat, hindi naman po si ng Batak ang dahilan kaya natalo ang Ross, bali si ng Batak umi-score naman din, kaso hindi nga lang consistent. Tsaka kung titingnan mo yung lineup ng Ross, medyo masikip na yung guards nila, tsaka sumisikip din ang playing time nila kaya naisip ng Ross na magpakawala para makakuha ng much better na wingman, yung mas shooter, kasi ito po yung tipo ng Ross ngayon, yung mga shooter ay hindi alam sa ngayon ay kung sino ang kapalitan ni ng Batak. Pero mukhang sa TNT ata ito mapupunta or sa NLEX, hindi lang ako sigurado. Kung tungkol naman sa pagkatalo nila sa San Miguel, bali natalo lang naman sila dahil kulang sila sa kalibre kumpara sa SMB na ilang taon ng dominance sa liga. At higit sa lahat, nandyan pa si Junmar Fajardo na unstoppable, malusog masyado. Pero alam nyo, kumpara sa Ginebra, parang mas may laban pa nga Rain or Shine. Tsaka ang core ng Ross ngayon kumpara sa Ginebra, mas maganda pang ikutan nila. Mas magandang tingnan yung young talents ng Ross kasi umaambag talaga. Para sa akin, magandang decision din na pakawalan nila si Stingray ng Batak. Hindi mo naman masyadong masasabi na baka pagsisisihan to ng Ross kasi si ng Batak nagkaka-average lamang ngayon ng 8 to 10 PPG. Siguro kapag itong si ng Batak na puntang Blackwater, Northport o Terra Firma, baka isa pa yan sa mga makakatanggap ng 20 minutes per game. Sino kaya ang pwedeng ipalikin ng Batak mga kuys? Sigurado ako na Ross maghahanap din niya ng kapalit na may malaki-laking value or di kayo mga future picks ang habol nito. Anyway, kapag may kapalit na si ng Batak, sasabihan ko na lang kayo mga kuys. Basta ang alam namin, kakalagay pa lang po ng Ross kay ng Batak sa trading block. So sa mga oras na ito, seeking pa rin sila. Hindi naman din nabanggit ko ang mga caliber teams bang kukuha kasi kapag nagkataon, sigurado ako na bibigyan nila ang Ross ng aging na wing. Ito na nga bang sinasabi ni Coach Yang na posibleng mangyari kay ng Batak. Maaari nyo ba i-comment sa ibaba kung sino kaya ang pwedeng ipalit ng Ross kay Rain ng Batak? Ang dami nagre-request sa Magnolia na sana naman pagbigyan nila kahit ang mga fans na ipagretiro si James Yap sa Magnolia kaso mukhang pinabayaan na lang siya ng Magnolia gaya ng ibang star players sa ibang team. Kaya naman ang Rain or Shine na ho ang magre-retiro sa jersey number 18 ni James Yap. Hindi nagustuhan ng ilang Pure Foods fan ang ginawa ng franchise na to sa kanya. Halos hindi na rin bago sa akin ang mga ganitong issue mga kuys. Kahit sabihin natin na si James Yap ang susi ng San Mig Coffee Grand Slam, aba hindi na yan pinakinggan ng Magnolia. Ang sa kanila, at least nagamit na nila si James Yap sa loob ng kanyang prime years. Kumbaga, na-squeeze muna siya ng Pure Foods franchise tapos yung napunta ng Rain or Shine, halos patapos na yung karir niya doon. Ang daya talaga ng SMC teams, no? Pero tama nga naman ang sabi nyo na dapat may honor at credit ang Magnolia kay James Yap. Tsaka napansin ko, nung wala ng James Yap ang Pure Foods, halos suminto na rin ang championship title nila. Parang isang beses lang ata silang nanalo since nung pumalit si Paulie sa sapatos ni James Yap. Kaya nga punong-puno ng pressure yung career ni Paulie ngayon kasi yung pinalitan niya clutch player at face of the Pure Foods ika nga. Ayon kay Coach Yang sa kanyang latest interview, nakikita niya na kahit may edad na si James Yap, kaya pa rin pumukol at serviceable pa itong si James Yap kasi yung shooting prowess niya nananatiling nandyan. Pwede pang magamit ng Ross sana sa mga crucial baskets kung saan siya magaling. At ilang beses na nating nakikita niyan mga kuys since nung una pa siyang tumungtong sa Pure Foods. Sa pagkakaalam ko rin, isa si James Yap sa mga best shooters dito sa PBA. Top 3 ata siya dyan after ni Kaidik at Alapag. Napabilang din siya sa 40 greatest players. Sabi pa ni Coach Yang kung hindi siya paparangalan sa kabila, handa naman daw ang Ross na ipagretiro siya sa jersey number 18 kasi nagre-request po si Yap na i-release na siya. So kahit gusto pa ng Ross, pero si Yap na mismo nagre-request. Goodbye James Yap sa PBA at itong video na to magsisilbing tribute na lang para sa'yo. Good luck sa bago mong career.